Like, comment, share and subscribe for more videos. Sa isang tao na nabago ang mundo, binago ng lagim kung saan ang bawat anino ay nagtatago ng panganib at ang bawat araw ay pakikibaka para mabuhay. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng kaguluhan? Mayroong isang kanlungan, hindi ito isang bunker. Hindi rin kuta ng mga sundalo. Ito ay isang food stall, isang kakaibang pag-asa para sa gutom at pagod ng mga nakaligtas. Handa na ba kayong tikman ang kwento ng isang nagtitinda na piniling labanan ng apokalipsis gamit ang pinakamakapangyarihang sandata? Ang pagkain. Isang araw, dahil sa kapabayaan ng kanyang roommate na nagtanggal ng charger ng kanyang alarm, hindi siya nagising sa tamang oras. Ang pagkaantala na iyon ang nagtulak sa kanya sa isang trahedya, nabundol siya ng motorsiklo dakong alas 8 ng umaga. Isang simpleng aksidente na nagtapos sa buhay ng isang ordinaryong estudyante sa isang ganap na walang saysay na paraan. Subalit, ang kamatayan ay hindi ang kanyang katapusan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan ni Xiaoling ang kanyang sarili sa isang dimensyon na salungat sa lahat ng kanyang nakasanayan, isang mundong wasak at nilukuban ng digmaan. Ito ay isang apocalyptic world, kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga halimaw at mga zombie. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng pagkawasak, at ang tanging batas na umiiral ay ang batas ng kaligtasan. Sa mundong ito, ang tanging magagawa mo lamang ay lumaban upang manatili. Napatunayan ito nang masaksihan ni Xiaoling ang isang nakakapanindig balahibong tagpo, isang grupo ng mga mandirigma ang buong tapang na nakikipaglaban sa isang dambuhalang pugita. Ang nilalang ay may mga galami na kasing kapal ng puno at ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, na tila apoy ng impyerno. Bawat hagupit ng galami nito ay nagdudulot ng lindol sa lupa, at ang matutulis nitong ngipin ay handang lumamon ng sinuman. Isang mayabang at matapang na lalaki, sa isang mabilis na paggalaw, ay pinutol ang isang galami ng higanteng nilalang gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Ngunit ang kanilang kagalakan ay agad na palitan ng matinding gulat at kawalan ng pag-asa nang makita nilang agad na tumubo muli ang galami ng pugita, na mas malaki at mas mabilis kaysa dati. Ano nang gagawin natin? Sigaw ng lalaking may buhok na parang pinya sa kanyang matabang kasamang nakasuot ng goggles. Ang tinig niya ay puno ng takot, na nagpapahiwatig ng kanilang kawalan ng pag-asa laban sa walang katapusang kapangyarihan ng halimaw. Nang makita ni Xiaoling ang pangyayaring ito, nagkaroon siya ng isang maling akala, naisip niya na siya ang itinakdang magliligtas sa mundong ito. Parang isang bida o main character sa mga pelikula, kumbaga. Sa kanyang isip, siya ang napili upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mga halimaw at ibalik ang kapayapaan sa tulong ng isang makapangyarihang nilalang na magbibigay sa kanya ng kakayahan at gabay. Ito ang tanging dahilan kung bakit siya dinala sa ganitong uri ng mundo, na tila ba isang grandeng plano ng universo. Ngunit, nagkamali si Xiaoling. Ang lungkot ay kitang-kita sa kanyang mukha nang unti-unti niyang marealize na hindi siya ang sentro ng istorya. Isa lamang siyang side character, isang mahina at walang kakayahang nilalang na hindi nakakaimpluwensya sa malaking larawan. Ang katotohanan ito ay paulit-ulit na pinatunayan ng kanyang mga karanasan, na tila ba isang masamang biro ng tadhana. Sa kanyang unang buhay sa mundong ito, nagpakabayani siya at tinulungan ang mga survivor na makapunta sa isang ligtas na lugar. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa harap ng mga zombie, na tila isang martir, at inilayo ang atensyon ng mga halimaw. Ang kapalit, nakagat lang siya ng zombie sa leeg, at sa loob ng ilang minuto, naramdaman niya ang malamig na paggapang ng kamatayan, bago tuluyang maglaho ang kanyang huling hininga. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, nasa parehong lugar siya kung saan siya unang napunta, isang tiwangwang na kalsada na puno ng labi ng pagkawasak, sa ilalim ng isang pulang kalangitan. Sa kanyang pangalawang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang first experience upang mailigtas ang mga survivor mula sa mga zombie, ngunit sa pagkakataong ito, namatay lang sila sa gutom matapos ang ilang linggo ng pagtatago. Ang kanilang mga tinig, na nanghihina sa bawat araw, ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit, na hindi masakit sa kamatayan. Sa pangatlo, nagpanggap si Xiaoling na isang zombie upang makapagnakaw ng pagkain mula sa isang kampo ng militar, ngunit binaril lang siya sa ulo ng mga nagbabantay na sundalo nang makita nilang siya ay gumagalaw ng kakaiba. Sa pang-apat na pagkakataon, nagising ang kanyang kapangyarihan ngunit nainggit ang kanyang mga kasamahan at trinaydor siya matapos niyang maitatag ang kanilang kampo.
Sa kabila ng sunod-sunod na kabiguan, hindi nawala ng pag-asa si Xiaoling sa paniniwalang siya pa rin ang napiling tagapagligtas ng mundong ito. Sinubukan niya sa ikalima at pang-anim na pagkakataon, na may iba't ibang diskarte at plano, ngunit bumabalik lang siya sa lugar kung saan siya unang napunta, na para bang isang laro na may walang katapusang, game over, screen. Ito na ang kanyang ikasyam na buhay, at sa puntong ito, tuluyan nang nawala ang kanyang pag-asang iligtas ang mga tao at bigyan ng kapayapaan ang mundo. Ang bigat ng bawat kamatayan ay kumikislap sa kanyang kaluluwa, na nagdulot ng malalim na pagod at kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Pinili na lang ni Xiaoling na manahimik at magpatangay sa agos ng kapalaran, ngunit sa pilitan pa rin siyang isinama upang makipaglaban bilang isang ordinaryong kawal, na tila isang piraso lamang sa malaking chessboard ng digmaan. Bumalik si Xiaoling sa realidad nang marinig ang takot na sigawan ng kanyang mga kasamahan. Atres, ang kanilang mga sigaw, dahil batid nilang hindi nila kayang patayin ang dambuhalang pugita. Tumakbo sila ng mabilis, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding takot, dahil sa kanilang likuran, humahabol ang higanteng pugita na may namumulang mga mata at handang lumamon ng sinuman. Ang tunog ng bawat hagupit ng gal-ami nito ay nagpapayanig sa lupa, at ang amoy ng asin at karagatan ay bumabalot sa hangin. Ngunit pinigilan sila ng matabang nakasuot ng goggles sa pagtakbo, mayroon pa raw natitirang mga pagkain sa loob ng isang abandonadong convenience store at hindi sila maaaring umatras ng walang nauuwing supply para sa mga survivor sa kanilang kampo. Sumang-ayon naman ang lalaking medyo nahuhuli sa takbo, dahil kailangan ng pagkain ng mga survivor upang mabuhay, kahit na ang kapalit ay ang kanilang sariling buhay. Ngunit hindi sumang-ayon ang may malapin niyang buhok, kung hindi sila tatakbo ngayon, sila ang mamamatay ng maaga, at walang anumang supply ang makakapagligtas sa mga survivor kung wala na silang tagapagdala. Sa pagmamadali nilang tumakbo, hindi nila namalaya na may nahuli palang babae ang pugita. Sumisigaw ito at nanghihingi ng tulong, bakas ang takot sa mukha at luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan ng babae at hirap gumalaw dahil sinasakal na siya ng isa sa matutulis na gal-ami ng pugita. Ang kanyang mga hiyaw ay nagpapunit sa hangin, ngunit ang kanyang mga kasamahan ay patuloy sa pagtakbo, bulag sa kanyang pagdurusa. Sa isip-isip ni Xiaoling, magpapakasaya na lang siya sa mundong ito, kumain ng lahat ng gusto niya, at hintayin na lang ang kanyang huling kamatayan. Wala namang paraan upang makalabas siya dito o mailigtas ang mga tao, kaya bakit pa niya kailangang magpumilit? Ang kaisipang ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan, na tila ba isang huling pagtanggap sa kanyang trahedya. Biglang sumigaw si Xiaoling, isang sigaw na puno ng galit at pagod sa paulit-ulit na pagkabigo, dahilan upang mapunta sa kanya ang atensyon ng dambuhalang pugita. Naglabas si Xiaoling ng kapangyarihan, isang manipis na enerhiya na bumalat sa kanyang kamao, sa pagnanais na patayin ito. Nagtaka naman ang mga kasama ni Xiaoling at hindi lubos maisip kung ano ang gagawin niya. Lalabanan ba niya ang dambuhalang halimaw, na halos imposibleng patayin kahit ng isang buong hukbo? Walang laban si Xiaoling sa halimaw, na tila ba isang langgam na lumalaban sa isang elepante. Sa kabilang banda, kitang-kita ang determinasyon sa mga mata ni Xiaoling na iligtas ang babae, na tila isang huling pagkakataon upang gumawa ng isang makabuluhang bagay bago siya tuluyang mawala. At sa isang mabilis na pagkilos, lumukso siya patungo sa pugita, ang kanyang enerhiya ay nagmistulang matalim na espada, at nagtagumpay siyang putulin ang gal-ami nito na nakasakal sa babae. Napaiyak naman sa sakit ang pugita dahil naputol ang kamay nito, at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Xiaoling ang tunog ng pagdurusa ng halimaw. Nagpasalamat naman ang babae sa walang takot na pagligtas ni Xiaoling sa kanya. Napahinahon na sana ito dahil akala niya, malakas si Xiaoling at kaya nitong patayin ang higanteng pugita. Ngunit nagulat siya nang parang bakla itong tumakbo palayo sa pugita, papunta sa isang convenience store upang magpakasaya at kumain ng mga junk food at soft drinks, na mistulang patay gutom. Walang pakialam si Xiaoling sa naghahabol na halimaw, ang tanging nasa isip niya ay ang matatamis na pagkain na matagal na niyang hindi natitikman. Sa wakas, napunan na ang kanyang uhaw at gutom, matagal na rin siyang hindi nakakain ng mga ito, at naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang huling sandali. Nakita si Xiaoling ng pugita at pinanlakihan ito ng mata, tila may planong lamunin siya. Habang masayang kumakain si Xiaoling, hindi niya namalaya na nasa likuran na pala niya ang pugita. Ang mga gal-ami nito ay nakahanda ng pumulupot.
Sa isip ni Xiaoling, pwede na siyang mamatay nang walang pinagsisisihan dahil busog na siya. Naghihintay na lang siyang patayin siya ng pugita, ngunit nagtaka siya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Wala siya sa lugar kung saan siya laging nagre-revive pagkatapos mamatay. Bakit nandito pa rin si Xiaoling sa convenience store? Bakit hindi sa lugar kung saan siya muling nabubuhay? Ibig bang sabihin noon ay hindi siya napatay ng dambuhalang pugita? Nagkakamali ka. Nagulat si Xiaoling nang may marinig siyang boses na nagsasalita sa kanyang isip. Ang boses ay malinaw at mekanikal, na tila ba isang computer. Sinabi nitong nagkakamali si Xiaoling dahil napatay siya ng pugita at nabuhay ulit ito, na ang ikasampung buhay niya. Binati siya nito dahil na-activate na ni Xiaoling ang kanyang system, at siya raw iyon, si code number 2333. Bakas ang pagkamangha at tuwa sa mukha ni Xiaoling. Sa wakas, dumating na ang kanyang system. Nandito na rin siya sa wakas, ang pinakahihintay niyang kasama at gabay sa mundong ito. Mangiyak-ngiyak sa tuwa, niyakap ni Xiaoling ang kanyang system, o ang ideya ng system sa kanyang isip, dahil hinintay niya ito ng matagal na panahon, sa gitna ng kanyang siyam na pagsubok. Tinanong ni Xiaoling ang kanyang system, alam mo ba kung gaano ako kamiserable nung wala ka? Halos sumuko na ako, akala ko wala ng pag-asa. Nakonsensya naman ang system at umalis sa pagkakayakap ni Xiaoling. Sinabi ng system na kumalma si Xiaoling, na late lang ako dahil mayroong maliit na pangyayari. Nagtaka si Xiaoling, anong klaseng aksidente ang makakapagpa-late sa isang makapangyarihang system? Siguro hindi ka maniniwala, pero yung roommate ko kasi, ninakaw ang charger ng alarm ko kaya hindi ako nagising haha, sabi ng system. Parehas na rason kung bakit namatay si Xiaoling at napunta sa mundong ito. Kaya pinaniwalaan niya ang sinabi ng system at sinumpa sa kanyang isip ang roommate na dahilan ng lahat ng ito, na tila ba ang buong trahedya ay nagmula sa isang simpleng kapabayaan. Ang galit at pagkadismaya na matagal niyang kinimkim ay muling lumabas, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng pag-asa. Mukhang ayos na kay Xiaoling ang pagkalit ng system at agad-agad itong tinanong kung nadala ba ng system ang mga equipment, plug-ins, at golden fingers na magagamit ni Xiaoling panglaban sa mga halimaw at zombie. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa, na tila ba nabuhayan muli ang kanyang kaluluwa. Oo naman, sagot ng system, ngunit base sa mission instructions, nasa isang post-apocalyptic world si Xiaoling. Ang misyon niya ay iligas ang mundo at ibalik ang kapayapaan. Kapag nagawa ni Xiaoling ang misyong ito, maaari siyang mabuhay muli at bumalik sa totoong mundo. Subalit kung hindi niya magagawa ang misyon, mawawala na siya ng panghabang buhay. Mayroon lamang 10 pagkakataon si Xiaoling, at sinayang niya na ang 9 dito. Ito na ang kahuli-hulihan niyang buhay. Paliwanag ng system kay Xiaoling, ang tono nito ay seryoso at walang halong pagbibiro, na nagbigay ng bigat sa mga salitang binitawan. Napatras si Xiaoling sa sinabi ng system, hindi makapaniwalang sinayang niya ang 9 na pagkakataon para makabalik sa totoong mundo, at ngayon ay mayroon na lamang siyang isang pagkakataon na natitira. Ang bigat ng impormasyon ay tila bumagsak sa kanya, na nagdulot ng panibagong alon ng takot at pagkabahala. Pinakalma ni system si Xiaoling at sinabing huwag itong mag-alala sa mga detalye, dahil maikli lang ang oras, kailangan nilang pakanabangan ang bawat minuto. Ibinigay na ang unang misyon kay Xiaoling, bakas sa mukha nito ang kaba at hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Unang misyon, kailangang makabenta si Xiaoling ng mga snacks ngayong araw para kumita ng 50 crystals. Kapag nakumpleto ni Xiaoling ang misyong ito, makakakuha siya ng mga puntos kapalit ng attribute values, space area, at iba't ibang pabuya. Bilang kanyang unang misyon, naatasan si Xiaoling na magtayo ng isang food stall sa isang lugar na pinamumuguran ng mga zombie, isang tiwangwang na kalsada na may mga nagkalat na sasakyan at basag na gusali. Siya ay nag-iisa at kitang-kita ang ginaw at takot sa kanyang mukha habang inilalabas ang kanyang mga paninda, na tila ba isang patibong ang kanyang pinagtatayuan. Ngunit nagulat siya nang mapansin siya ng isang zombie na kumakain ng laman ng isang nahulog na biktima. Sa gulat, biglang napatayo si Xiaoling, na gumawa ng ingay, dahilan para makuha niya ang atensyon ng marami pang zombie na nagkukumpulan sa malayo. Agad-agad na nagtakbuhan papunta sa direksyon ni Xiaoling ang mga zombie na gustong siyang kainin, ang kanilang mga ungol ay nagpapalamig ng kanyang dugo. Si Xiaoling ay tumatakbo ng buong lakas,
Nang lalaki ang mga mata sa matinding takot habang sa likuran niya ay isang alon ng uhaw sa laman ng mga zombie ang walang awang humahabol, ang kanilang mga kamay ay nakaunat, na tila ba gustong siyang sunggaban. Ang mga wasak na gusali at ang makapal na alikabok ay nagpapakita ng matinding kaguluhan, at bawat hakbang ni Xiaoling ay isang desperadong pagtatangka upang makalayo at may salba ang kahuli-hulihan niyang buhay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ang bawat tibok ay tila ba isang huling palem. Ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari kay Xiaoling? Makakabenta kaya siya ng snacks at mapagtatagumpayan ang kanyang misyon sa gitna ng mga zombie, o gaya ng mga nauna niyang subok ay mabibigo rin siya sa kanyang ikasampung buhay? Like, comment, share and subscribe for more videos.